Kapag sinabi po kasing gymnastics para sa akin, kailangan maganda ka gumalaw. Parang ballet, yung atake po or yung mindset na every movement dapat elegant. Noong 2020, masasabi kong hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko sa mga tinraining ko. Kahit naman nag-training ako ng preparado talaga. Pero hindi ko pa rin siguro that time matanggap na kaya ko naman talagang mag-perform ng maganda. And mahiyain, hindi nagsasalita talaga. Tapos parang nakabox lang talaga siya eh. Yung Carlos Yulo ng 2020 pa. Ngayon, kaya ko na po siya gawin ng bukal sa puso ko and mas open na rin po ako sa mundo. Na-realize ko po na maging Olympian nung 12 years old po ako. Na nakapanood po kami ng Olympic Games sa London po. May gymnast po doon from Japan talaga, si Kohei Uchimura po. Kilala po siya talaga kahit saan pag sinabi mo gymnastics po. And siya po yung napanood ko that time and sobrang fascinated po ako sa movements niya and sa skills na ginawa niya. Sobrang hirap po kasi ng ginawa niya. Pero sobrang dali tignan and sobrang ganda tignan. Ibang-iba sa lahat. So doon po na sabi ko sa sarili ko na gusto ko rin sumali sa Olympics. Para sa akin po kasi nag-excel po talaga ako sa gymnastics. And feeling ko belong ako sa sports na to po. Each gymnast po kasi iba-iba ng style and kaya mo gawin yung sarili mong style and ipakita. Kung paano ko po siya gawin, iba rin po yung kung paano siya gawin ng iba. So ganun po, parang pagandahan po kayo. Each gymnast din po kasi iba-iba ng routine, hindi naman po pare-parehas. And depende din po sa katawan ng tao kung kakayanin niya ba yung routine na yun. Yung mga ganun po na bagay na tinuro sa akin ng coach ko sa Japan po. And syempre sa team po na pinasukan ko, pare-parehas po yung proseso. Then pag gumagawa po ako ng routine, binibase ko rin po sa kung gaano siya kahirap. Kapag sobrang hirap, tapos kaya ko siyang gawin pero hindi maganda, hindi ko po siya ginagawa talaga. Kasi another stress po yun sa brain and sa katawan din. Sa isang warm-up po kasi, each apparatus, sa loob ng 3 minutes, check ko po lahat. Mas nakakaubos po yung floor kaysa sa rings. Kasi ang tingin ko po sa rings, conditioning po siya. Like, puro strength. Hindi naman po siya like ganun ka-komplikado. Basta strength, power, swing, dismount. Okay na po yun. Pero sa floor, kailangan medyo detailed ka kung saan mo parang pag-connection po, saan mo ipapunch. Parang paano pag ganito yung position mo. Mahirap po siyang baguhin kasi minsan kahit control mo siya, uncontrolled siya talaga minsan. Pero during those times po, ano yung kailangan mong gawin or i-adjust. So very challenging yung floor. And then, pommel horse po, pag longer stride yung arms, mas madali po talaga. And para sa akin po, hindi po siya match sa akin. So, pag sa competition, iniisip ko, basta ma-success ko yung routine ko, okay na. And then, sa vault naman po, which is ayun yung pinagbibigyan ko ng pansin talaga, kagaya ng floor. Timing po talaga, tsaka explosiveness. Yung power po talaga kailangan nandun. And good landings. And sa P-bar po, conditioning din po siya. Parang rings lang po, pero hindi siya power.
Parang more on stability ng movement mo. Pero hindi ko po din po siya masasabing kasing hirap siya ng floor or rings. Medyo middle lang po siya para sa akin. And sa high bar naman po, yung mga chine-check ko palagi is yung release move po kasi dun mabilis magkamali po. Once na hindi mo yun makatch, out ka na po. So, number 1 ko po is floor and bolt. Number 2 is P-bar. 3 rings. 4 high bar and panghuli po yung pommel horse po talaga. Tapos yung utak mo, dehydrated na sobra. Actually, Olympic Village pa lang po. Pagpasok dun, overwhelmed na po agad ako. Positive siya na grabe, ganito pala talaga yung stage ng Olympics. Kasi hindi po siya katulad ng ibang competition talaga. The first of his 2 vaults. Ang ano lang po, walang crowd. Pero still, Olympics pa rin po siya. Na yung pinapangarap ko dati, nung 12 years old ako, hindi ko ma-imagine yung kung paano ako nakapunta doon. Madami akong pinagdaanan, pero nung nandun na po ako, hindi ko po like ma-express or masabi talaga sa words yung nararamdaman ko that time. Competitive po talaga ako sa pagdating sa gymnastics. Sobrang challenging sa akin. Kasi isang aparatus lang yung nag-qualified ako sa Olympics po, which is vault. Pero all around po kasi yung gusto namin at floor. Sa floor, bumagsak po ako, tapos nag-domino effect po siya sa lahat. Yun, sobrang frustrated, anger, lumabas na rin po, and hindi na ako masaya, ganun. Like, parang doon siya gumuho. Feeling ko, that time kulang din ako sa lakas ng utak ko siguro. Natalo ako sa sarili ko. Ayoko natatalo sa sarili ko. Pero that time po kasi, ayun po yung time na hindi ko kinaya. Hindi ko na-handle yung sarili ko well. Tapos, di po ako aware na na-overwhelm ako. Siguro po nung gabi na po yun. Hindi ko na din po na tiis. Grabe po yung iyak ko noon. Parang 2 oras ako umiiyak. Kasi hindi ko matanggap and naiisip ko yung mga nangyayari. Paano kung tumayo yung ginawa ko sa floor? Pasok sana ako sa finals. Yung mga ganong thoughts po na nanghinayang ako. Pero wala na rin tayong magagawa. And yung mga araw na yun, like, ina-analyze ko po yung sarili ko, ba't nangyari yung mga ganon. And hindi ko rin po agad makuha yung sagot. Nakuha ko na lang siya nung after Oli. Na okay, baka nga kulang ako sa ganito. Kulang ako sa pagpapalakas ng sarili kong mindset. Yung mga gano'n po. Kasi before din naman ako pumunta sa Olympics po, sobrang challenging din po para sa akin. Grabe, yung napagdaanan ko po, hindi po ganun kadali. And maraming obstacle. Every year, may iba-iba pong experiences. Nung 2016 po, nung nag-compete po ako sa Pacific Rim po sa US, nakalaro na po ako ng yung mga Japan, China, tapos may mga US team na magagaling po talaga. And then doon ko po na naramdaman na ganito pala yung gymnastics. Sobrang sarap pala maglaro sa ganitong competition. And after that, Japan naman po yung next. Kasi pag uwi ko dito, parang 1 buwan lang po ako din. Japan na yung next. So sa 1 taon, medyo roller coaster po siya. Sa unang 3 buwan po na pag-stay ko sa Japan, okay pa po ako eh. Like excited, like pump na pump.
Tapos yung after nun na ma-realize mo na malungkot po talaga siya. Like, ikaw lang mag-isa, nagte-training, wala kang kausap. Pag kumakain, like, hindi mo alam yung culture nila, yung salita nila. Another barrier na naman po yun sa akin. And experience din. Yun, naranasan ko na din po maguluhan sa sarili ko during those times po na umabot po sa breakdown ng sarili. Sa sobrang hirap po na pinagdadaanan, sobrang lungkot, sobrang ewan ko kung paano matitake ng teenager na galing sa Pinas pupunta sa ibang bansa para mag-training ng gano'n. Nagkakaproblema na rin po ako sa training kasi hindi ko na nga din po naiintindihan yung sarili ko. Sobrang overwhelming nung time na yon. Sobrang takot na takot po ako. So, nagdasal po talaga ako. Nangingi ako ng lakas ng loob, guidance. Lahat po talaga ng mga kinakatakot ko. Like, sinabi ko talaga ng totoo ako sa sarili ko. Hanggang sa doon po ako nakatulog. And then, pagising ko, medyo nabawasan na yung bigat na nararamdaman ko. And ayun yung naging way ko po talaga na humawak sa straw, sa last straw po siguro. Siyempre, hindi po natatapos dun lahat eh. Sobrang hirap po talaga ng mag-improve na yung process. And hindi siya ganun ka-enjoyable. Pero worth it po yun lahat. Yung ginawa ko na yun, yung pagstay ko doon, yung hindi ko sinukuhan yung proseso, nagtiwala ako sa ginawa namin ng coach ko. Nag-trust talaga ako kay God na hindi niya ako papabayaan. Yung moment na po yun, yung isa sa hindi ko rin po makakalimutan. Hanggat nabubuhay po ako sa mundo. I think psychologically, he's more tough now than when we first started working together. Before, it was the negativity. Even if he says that it doesn't affect him, subconsciously it still does. But now, he has better control of what thoughts to focus on and what to let go of. And also his mood, his emotions, he's more regulated, he's less frustrated when he attacks his gymnastics because his brain was able to rest for certain parts of his week. So now it's not just gymnastics, but now he also has a work-life balance. Show up lang po talaga. Palagi. Punta lang po talaga. Palagi. Parang nandito ka na din eh. Ba't hindi ka pa gumawa kahit sobrang liit po. So para sa akin, inaarap ko po talaga yung sarili ko. Sinasabi ko yung totoo na ano ba, kaya mo ba talaga? Ba't ka pa pumunta dito? Yung mga ganong question po sa utak ko. Paano pag Olympics ngayon, anong gagawin mo? Siyempre, natataranta na po yung feelings mo pag gano'n. Kahit magkamali ka, like, para sa akin, okay lang po yun. As long as tinry mo siya ng tinry, kahit ganun yung nararamdaman mo, achievement po yun and progress po yun. Nung nawala naman po ako sa Japan, doon ko na mas na-realize yung growth ko sa sarili ko or yung mas kaya ko pang palaguin. Kasi nagkulang din po ako sa confidence. Parang may wall po talaga na akong inaanak, na binibigay. Or pag lumalabas ako, parang ayoko yung nakikita ako. Yung mga ganung bagay po. And mas vocal na rin po siguro ako ngayon. Ayong napansin ko. Mas open na ako sa mundo, na sasabi ko na yung nararamdaman ko, na before
Hindi ko siya masabi kasi hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Hindi ko pa talaga truly kilala yung sarili ko. Siyempre, at that time po, like, super bata pa po. Pero ngayon, masasabi kong ang laki ng growth through experiences po talaga. Yung mga learnings. Hindi siya makukuha sa madaling bagay. And makukuha siya sa hardship po talaga. And doon ko siya natutunan. Doon din po ako naging aware sa sarili ko. Sa kung paano ako kumilos, magsalita, gumalaw. Sa mahirap ko siya nakuha na pag natatalo ako or pag nadadown ako during competition or during training, doon ko po siya na mahirap na nga yung training. Tapos parang hindi ka pa ba grateful na nandito ka, na magko-compete ka, nakasama ka sa ganitong stage, ba't hindi mo na lang ibigay yung buong ikaw or yung ng buong puso mo? Yung ganun po. Parang doon ko po kaya ako nakapunta dito, like, deserve ko rin naman to. And nakapag-training talaga ako, nakapaghanda ako. Binuhos ko yung sarili ko dito sa pagpa-practice. Parang pagdating doon, bakit hindi mo na lang like, ibigay lahat? Siyempre po, hindi ko naman din po ma-achieve yun nang ako lang po mag-isa. Marami pong taong tumulong sa akin. Yung coach ko before po, si Ma'am Cynthia. Siyempre, family din po and friends. Siyempre, yung partner ko po, siya po yung nakapag-bloom po talaga sa akin and nakapag-realize na marami pa po talaga akong kayang gawin besides gymnastics po. Sobrang dami ko pong na-experience through gymnastics. Dahil sa gymnastics po, nakatulong ako sa family ko. Nakapag-aral po ako ng scholar ako. Nakapunta po ako sa Japan dahil sa gymnastics. Nakakapag-compete po sa iba't ibang lugar dahil sa gymnastics po. Sasabi ko po na nabuo na rin po yung pagkatao ko by just doing yung gymnastics po. Ang sarap din po sa feeling na hindi ako huminto. Nagtuloy-tuloy ako sa ginusto ko na sport. Yung current gymnastics po sa Pilipinas ngayon, medyo nakikilala naman na din po siya and sobrang saya ko po para doon. Hoping po ako na after Olympics or sana sa future po, mas marami pong bata na sumali and i-try nila kung gaano kaganda yung gymnastics and kasaya gawin siya. Kahit hindi sila magtuloy as na national athlete or mag-pro sila, wala namang problema. Gusto ko lang malaman ng bawat bata po na masaya mag-gymnastics. And nakakatulong po talaga siya. Parang palagi ka lang matututo sa mga experience po sa buhay and sa gymnastics. Kasi pag natakot ka matalo or magkamali, doon ka na lalong magkakamali tsaka matatalo po Siguro yung mga ibang tao po na, panalo yan palagi, gano'n. Sa sports po kasi walang gano'n. Palagi ka matatalo. Importante sa akin lang, yung pinangawa ko is mag-try ka lang na mag-try kasi may darating talaga na para sa'yo. And darating din yung time mo na mag-bloom ka talaga. Mas naging kind siguro din ako sa sarili ko, sa mundo, sa tao sa paligid ko po. Nung nag-open up po ako, mas naging masaya rin po ako sa sarili ko. Hindi lang sa larong gymnastics or sa larangan ng sports, pero sa buhay po talaga outside gymnastics.